Grabe mga tol, ano? Parang ang sakit isipin na pagkapangkaraniwang empleyado kapag ka hindi pumasok, walang bayad. No work, no pay, ika nga. Tapos meron tayong isang senador ngayon, sinasahuran ng mahigit 300,000 piso kada buwan. At ito pang malupit dyan. Siyempre, lumipas po ang taong 2025, Desyembre. Bigayan po yan ng 13-month at 14-month pay. Ibig sabihin, mahigit sa 1 milyong piso ang sinahod po nitong si Ronald De La Rosa bilang senador nito pong Desyembre. Tapos patuloy pa rin po siyang sasahod. Ang masakit, hindi po siya nagpapakita sa Senado. Noong November, sa pagbabalik ng sesyon ng Senado, hindi po nagpakita itong si Ronald De La Rosa. November 11 po yun, 2025. Hanggang sa matapos po ang sesyon, hindi siya nagpakita. Tapos ngayong pagbabalik ng sesyon kahapon, January 26, hindi pa rin po nagpakita. Pero patuloy pa rin po yung sasahod. Ano ngayon ang dapat gawin dyan, mga tol? Mamaya, pag-usapan natin ng bahagya, ano? Yung interview ni dating Senador Antonio Trillanes. Reaksyonan po natin. Ngayon po ay January 27, 2026. Magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Huwag nyo sanang kalimutang mag-like at mag-share, mag-subscribe at mag-follow sa ating Facebook page at YouTube channel. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Si Senator Ronald De La Rosa, hindi po ito nagpapakita na. Tuluyan na po yata itong nagtatago. Nagsimula ang lahat nung nagsalita si Ombudsman Boying Remulla na meron po siyang nakalap na impormasyon na meron na daw pong warrant of arrest mula sa ICC itong si Ronald De La Rosa. Pero hindi po yan kinumpirma ng ICC at wala din pong natatanggap di umano na warrant of arrest mula sa ICC ang ating gobyerno. Kaya sa makatuwid mga tol, lahat po ito ay pawang chismis pa lamang. Pero simula nun, hindi na po talaga nagpakita si Ronald De La Rosa. Kaya nga ang komento po sa kanya ng ilan, partikular si Attorney Dino, duwag. Kaduwagan daw po ang ipinapakita nitong si Ronald De La Rosa. Pero alam niyo, wag na natin pag-usapan kung duwag o matapang si Ronald De La Rosa. Ang pag-usapan natin, ano ang dapat maging aksyon dito ng Senado o ng sino man. Sa interview kay dating Senador Antonio Trillanes, pinaplano niya pong sampahan ng ethical complaint dahil nga hindi po pumapasok itong si Ronald De La Rosa diyan po sa Ethics Committee. At ang masakit lamang na katotohanan, kailangan pa pong maghintay ng Mayo kasi meron daw pong mga naunang pangyayari na para masigurado ang disciplinary action, kailangan lumipas muna ang mga panahon at yun ang magiging gabay ng Ethics Committee para po i-impose yung disciplinary action at tanggalin na kung kinakailangan ito pong si Senador Ronald De La Rosa. Pakinggan po natin ang interview kay dating Senador Antonio Trillanes kaugnay po niyan. May balak daw po kayo magsampa ng ethics complaint laban po kay Senador De La Rosa, Senador Antonio Trillanes. Hello. Opo, opo, yan. Ang kwan po ay tayo ay may planong maghain ng ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa sa mga darating na buwan. Gusto ko lang pong kumpletuhin yung 6 months na absences niya para talagang wala na akong lusot. So, ang estimate ko po nito ay sa Mayo ito matatapos. So, binibigyan natin siya ng tamang ng konting panahon pa para maisipan niyang pumasok. Oo. Siguro ho para ho matuto rin kami, educate us. Bakit ho kailangan ng 6 months? Ano po yung difference ito kaya sa ngayon na ho i-file tong ethics complaint na ito? Ano ho ba yung mga guidelines o panuntunan, Senator? Ang precedence natin sa Senado po ay nung nag-absent din po ng matagal si Senator Ping Lacson nung siya ay ginagawa ng kung ano-anong kaso ni GMA noon. So, nagtaguri siya, may warrant siya. So, after 9 months, ay nagpasya yung Senado that time na isara yung kanyang opisina at i-absorb yung mga empleyado niya sa Senate Secretariat. So, yun yung
precedence. Okay. Pero meron siyang perceived political persecution kasi nga dahil may warrant. Pero ito, wala naman siyang napapakita pang warrant, Mhm. 'di ba? So, ano ang dahilan? Ngayon, ang gusto lang naman natin, parang may reasonable basis na kung sabihin niya sabbatical siya o Mhm. nagpapagaling siya isang buwan, 2 buwan, pwede yun, di ba? Sige na. Okay. Pero ito, 6 na buwan na, wala nang dahilan. Kumbaga, para lang siguradong reasonable yung binigay natin na panahon para sa kanya. Okay. May mga nagsasabi po na parang ano rin yun nung kayo daw po'y nakulong, nang kayo po'y nahalal bilang senador, pero nakakulong po kayo, wala daw hong pagkakaiba ito dito sa kaso ho ni Senador De La Rosa. Would you care to comment doon, Senador Trillanes? Malaki po yung pagkakaiba kasi unang-una yung pagka-detain namin ni Senator Laila nung time na yon, hindi naman namin yun parang kontrolado. At even if nakakulong kami, nakadetain kami, nagpe-perform kami, nagpa-file kami ng bills and resolutions. Ako nagkakandak pa ako ng hearing sa loob ng kulungan. Mhm. Nakapagpasa ako ng batas, pagpataas ng sweldo ng sundalo, police, teacher. Kaya maling ikumpara yung sitwasyon ni dating Senador Trillanes at Leila de Lima dito kay Ronald de la Rosa. Kasi sila talagang merong valid ground para po ikulong. Merong warrant of arrest. Pero sa kabila nun, ine-enjoy pa rin naman nila yung presumptions of innocence kaya hindi pa pwedeng tanggalin sila sa pagiging senador. At ganun pa man, sa kabila ng pagkakapiit, sila ay patuloy na nakakapagtrabaho. Pero iba tong kay Ronald de la Rosa. Walang warrant of arrest. Paano niya ipapangatwiranan na siya'y nagtatago dahil may warrant of arrest? Wala nga. Kismis pa lamang. Tapos hindi na siya nagtatrabaho. Hindi niyo ba naiisip yon mga Duterte supporters? Bahagi kayo ng Pilipinas, bahagi kayo ng mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Ang napupunta dito sa senador na ito, hindi bababa sa 300,000 pesos kada buwan. Noong Disyembre, may 1,000,000 piso. Tapos tuwang-tuwa pa kayo dahil nagtatago siya. Kakaiba talaga utak niyo mga tatangatangang DDS no? At government employees doon sa loob ng piitan. Kumaga, nagpe-perform ako. Pero ito, wala siyang dahilan. Di naman siya nakakulong. So, ano ang reason? Ito talagang kagustuhan niyang ayaw pumasok. So, malaki po ang diferensya. Yun po yun. Okay. Oho. Ito lang siguro. Ano ba alam ninyo doon sa warrant of arrest? Allegedly, laban kay Senador De La Rosa, meron nga ba talagang warrant na inilabas? Kasi ngayon naman wala naman tayo nakikitang warrant eh. Ayun po, yun nga po, ang basehan natin dito, ay tanungin natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sila ba ay nakatanggap na ng warrant? Ganun lang po yun, di ba? Kasi sila yung magsiserve. Kung walang warrant, ibig sabihin, wala siyang basis. Bakit siya patago-tago? Ano ba to? Napaparaning siya o natatakot? Di ba? So, hindi siya binoto ng mga kababayan natin para ganyan lang, isang tabi lang yung mandatong binigay sa kanya. Oho. Wala ho bang kapangyarihan ang Senado na to compel a senator na pumasok? Kasi nga po, Sa bagay, yung mga bumoto naman kay Ronald de la Rosa, mga tanga eh. Kaya okay lang sa kanila na sinasahuran si de la Rosa kahit hindi nagtatrabaho. Kasi lang ang problema, hindi naman siya senador ng mga Duterte supporters na mga tanga. Senador po siya ng Pilipinas, senador siya ng lahat ng mga Pilipino. Kaya dapat, ginaganapan niya yung kanyang trabaho. Saka ito, pagpapakita ito, ewan ko kung bakit nyo hinahangaan itong si De La Rosa eh. Pagpapakita ito ng kawalan ng malasakit at pagmamahal sa tatay ninyong karton. Imbis na sinasamahan yung tatay ninyong karton sa Hague, Netherlands. Ang laking bagay nung kay Duterte, mga tol. Sa totoo lang, kung si Rodrigo Duterte may nakakasama doon, malaking tulong sa kanya yun. May makakakwentuhan siya every now and then, nakapwa niya Pilipino at lubos niyang pinagkakatiwalaan. Ayun nga, itong si Ronald de la Rosa.
Lalong-lalo ngayon, paparating na yung confirmation of charges nitong si Rodrigo Duterte sa February 23, 2026 at kaugnay niyan, muli natin pakinggan ang isang interview dito po kay Atty. Cristina Conti. Kaugnay sa pagdeklara ng pre-trial chamber ng ICC na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kausapin natin si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, iaapila raw ng kampo ni dating Pangulong Duterte yung desisyon na ito ng ICC at pre-trial chamber na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Ano pong pag-asa ang mabaliktad dito? Palagi ko medyo malabo. Of course, karapatan nila na mag-apela. Pero doon sa tibay ng ebidensya na pinagbatayan ng pre-trial chamber sa kanilang desisyon, at yun ay yung reports ng independent medical experts, palagi ko ay hindi babalik na rin ng appeals chamber ang naging desisyon ng pre-trial chamber. Ang susunod po rito ay confirmation of charges hearing na. Ano bang mangyayari dito? Ano ba yung mga magaganap dito? At sino yung mga posibleng maimbitang dumalo? Ito po ay hearing sa stage ng pre-trial. Kaya ang tanong sa hearing na ito ay kung ano ba ang i-charge sa kanya. Yun lang naman yan no? Ano ba yung i-charge dito kay Rodrigo Duterte? Kung si Ronald De La Rosa, sana magkasama na sila kung merong warrant of arrest, problema, wala nga. Tapos nagtatago siya. Di ang gaang-gaang para sa pakiramdam ni Rodrigo Duterte. Hindi nyo ba naiisip yung mga tangang Duterte supporters? Dapat hinihikayat nyo nga itong si Bato de la Rosa. Samahan mo na si tatay na karton doon. Para hindi na malungkot, di ba? Abanggit niya lang, mandato niya ho kasi yun serbisyo publiko rin ho yun Bakit nag-aantay tayong siya mismo ang bumalik? It's supposed to be, merong power yung Senado pagka may kailangan ipasang importanteng pieces of legislation para makakuha ng quorum. Pwede yon in extreme cases. Pero ngayon, hindi naman problema sa quorum sa Senado. No? But pwede sila mag-impose ng disciplinary action kung may magpa-file ng ethics complaint sa kanya dun sa ethics committee. So yun nga, that's what we plan to do para ma-address na ito. Pero, gaya nga nasabi ko kanina, bibigyan ko pa po Kaya galit na galit ang mga Duterte supporters na mga tanga kay dating Senador Trillanes Kasi talagang tinik ng lalamunan nila itong si Trillanes. Biruin ninyo, kung hindi dahil kay Antonio Trillanes, hindi nakakulong si Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands ngayon. Kung hindi dahil kay Antonio Trillanes, malamang sa malamang mahina ang basihan ng impeachment laban kay Sara Duterte at walang plunder cases na isinampa sa Office of the Ombudsman. Kung hindi dahil kay Antonio Trillanes, hindi mabubulgar ang mga kalokohan di umano ng asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio at saka nitong si Congressman Pulong Duterte. Kung hindi dahil kay Antonio Trillanes, hindi malalaman ng taong bayan kung paano po ginagago ng mga Duterte ang taong bayan at ang bansa po natin. Kaya napakalaki po talaga ng nagagawa ni dating Senador Antonio Trillanes. At asahan natin sa mga susunod na buwan, partikular sa Mayo, talagang pag hindi nagpakita itong si Ronald De La Rosa, tutuluyan yan nitong si Trillanes na sampahan po ng ethical complaint diyan po sa Senado. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.